Morris POV. Alam ko na hindi ito magiging madali pero habang nasa daliri ko ang singsing na ito, ay lalaban ako para sa asawa ko. Ang sarap sa pakiramdam na pwede ko na siyang tawagin na asawa ko. Na akin na talaga siya. Hindi ko tuloy maiwasang maalalang gabi na sekreto kami ikinasal. Ang isa sa pinakamasayang gabi ng buhay ko. Flashback. Saan tayo pupunta? Tanong ko kay Arcus dahil nagtataka ako sa kanya. May binigay siya sa akin na white dress at nais niya na yon ang isusuot ko. Hindi siya sumasagot at hawak lang niyang kamay ko. Are you ready, Mommy? Nakangiti na tanong sa akin ni Ashley. Ha? Saan? Naguguluhan na tanong ko sa kanila. Malalaman mo rin po mamaya, mahal. Malambing na sabi sa akin ni Arcus at inalalaya niya akong pumasok sa loob ng kotse niya. Si Mark ang nagmamaneho at kaming dalawa ni Ashley ang magkatabi dito sa backseat. Nakasuot kaming pareho ni Ashley ng white dress. Masasabi ko na matchy kaming dalawa. Mommy, can I put this in your hair? Tanong niya sa akin habang may hawak na ribbon hair clip na kulay puti din. Sige lang baby, nakangiti na sagot ko sa kanya. Mabilis naman niyang inilagay sa nakatali kong buhok ang ribbon. Bagay na bagay po sa inyo, lalo ka pong gumanda, nakangiti na sabi niya sa akin. Ngumiti na lang ako. Nakarating kami sa magandang bahay at pagpasok namin ay nakita ko na hinihintay kami ni Doc Pogi at ng sekretary ni Arcus. Hawak ni Arcus ang kamay ko habang papunta kami sa may malawak na garden. Ang ganda ng buong paligid. Nagulat pa ako dahil may binigay sa akin isang bouquet of flowers ang sekretary niya. Tumigil ako sa paglalakad kaya naman lumingon sa akin si Arcus. Tumingin ako sa kanya na may pagtataka. What's the meaning of this? Tanong ko sa kanya. Sorry mahal, pero payag ka ba na magpakasal sa akin ngayon? Tanong niya sa akin ay kinagulat ko. Kaya ba ako nakasuot ng puting dress at may hawak na bulaklak? Kaya ba ganitong nais niya na ayos ng buhok? Dahil gusto niya na magpakasal na kami ngayon. Napaiyak akong bigla. Hindi ko kayang pigilan ang sarili kong mga luha. Mahal, tawag niya sa akin at kitang-kita ko sa mga mata niya na para bang natatakot siya na baka hindi ako pumayag. Sige, magpakasal na tayo. Nakangiti na sagot ko sa kanya. Alam ko na nais niyang patunayan sa akin na mahal niya ako. Na mali ang sinasabi ni Jesusa. Bakit pa ako magdadalawang isip kung mahal ko talaga siya? Ayaw kong magsisitigit sa lahat, gusto ko ng legal na karapatan sa kanya. Ang maging asawa niya, ang magiging laban ko sa baliw niyang ex-wife. Thank you mahal, nakangiting sabi niya sa akin. Kahit nasa judge kami ikakasal ay hinayaan pa rin nila ako na maglakad sa aisle. At naghihintay sa akin si Arcus at nakangiti siya. Simple man itong kasal namin at kahit pabiglaan ito ay masaya ako. Masaya ako na kasama ko sila at sobrang saya ko. Ikakasal ako sa lalaking mahal ko. Mabilis lang ang lahat ng pangyayari dahil tapos ng kasal naming dalawa. You may now kiss your lovely bride, nakangiting sabi ng judge. Mabilis naming nilapat ang labi niya sa labi ko. Buong puso kong tinugon ang halik niya. Ang unang halik namin bilang Mr. and Mrs. Sarmiento. I love you so much, nakangiti na sabi niya sa akin. Mahal din kita, parang naiyak naman ako. Congratulations po Gov and Mrs. Sarmiento. Bati sa amin ng sekretary niya. Thank you so much for your help, sabi ni Arcus. Congrats bro, hindi ka na single. Sulit na sulit ang paghihintay mo ng 3 years. Nakangisi na sabi ni Doc Pogi. Thanks bro, super worth it ang paghihintay ko. Mabuti na lang tropa kasi Cupido. Pabiro namang sabi ng asawa ko, ibig sabihin ay alam rin ni Doc Pogi ang tungkol sa akin. Alam niya na may pagtingin sa akin si Arcus 3 years ago at hanggang ngayon. Masaya ako dahil hindi naman lihim na gusto niya ako. May asawa na talaga ako ngayon. Hindi na ako secret girlfriend o secret fiancé lang. Dahil legal wife na ako. Kami nang maghahatid sa kanilang dalawa bro. Sabi ni Doc Pogi. Thanks bro, nakangiting sagot ni Arcus. Hindi na sa amin sumabay si Mark at Ashley. May pupuntahan pa raw kasi silang dalawa. Habang nasa daan kami ay panay ng halik niya sa likod ng palad ko kung saan nakasuot ang wedding ring ko. Saan ba tayo pupunta? Tanong ko sa asawa ko. It's our first date at sa married couple. Sagot niya sa akin. Ang sweet mo naman po ng asawa ko. Malambing na sabi ko sa kanya. Sobrang saya ko na misis na talaga kita, mahal ko. Ang buong akala ko'y magiging single na ako habang buhay. Pero ikaw ang nagbukas sa mga pinto na pinipilit kong isara.
Ikaw ang naging liwanag ng buhay ko. Sana mahal, kahit na ano pang mangyari ay magtiwala ka lang sa akin. Sabi niya sa akin. Opo, magtitiwala ako sa iyo kahit ano pang dumating sa ating dalawa, mahal ko. Sabi ko sa kanya at gaya ng sabi niya nag-date kaming dalawa. Simpleng date lang pero sobrang saya ko at pagdating naming dalawa sa bahay ay pinagsaluhan namin ang unang gabi namin bilang mag-asawa. Ganito pala kasarap at kasaya ang magmahal. Buong puso kong binigay ang sarili ko sa asawa ko, sa lalaking paulit-ulit kong pipiliin. End of flashback. Lumabas na ako sa banyo. Napangiti ako dahil nakaayos ng mga pagkain sa center table niya. Umupo ako sa tabi niya at nagsimula na kaming kumain. Para tuloy akong baby na inaalagaan. Sinusubuan niya ako habang kumakain kaming dalawa. Ayaw raw niya akong mapagod. Mahal, inaakit mo na naman ako. Biglang sabi niya sa akin. Inaakit? Naguguluhan na tanong ko sa kanya. Naakit ako sa legs mo, sagot niya sa akin. Mr. Arcos Fabian Sarmento, tumigil ka na. Mamaya na lang sa bahay. Hindi tong lugar para lumandi ka, sabi ko sa kanya. Alam ko, pero kasi hindi ko mapigilan ang sarili. Lalo na kapag kasama kita, sabi niya sa akin. Uuwi na lang ako, sabi ko sa kanya. No mahal, just stay here, sabi niya sa akin. Uwi na lang ako, baka kasi hindi mo matapos ang trabaho mo kapag nandito ako. Mas mabilis akong matapos dahil nandito ka. Hindi naman ako busy ngayon, nakangising sabi niya sa akin. Nang matapos na kaming kumain ay balik trabaho na siya. Ako naman ay nainip na sa kakaupo dito, kaya naman nagpaalam ako sa kanya. Nalalabas na muna ako. Ayaw sana niyang pumayag na ako lang pero mapilit ako. Gusto ko kasi maglakad-lakad muna. Pero habang naglalakad ako ay nailang ako sa mga mata ng ibang tao na nakatingin sa akin. Pero kailangan ko maging matapang. Kailangan ko ipakita sa kanila na hindi ako apektado sa kanila. Hanggang sa may dalawang lalaki na lumapit sa akin at humarang sa daan ko. Maganda pala talaga tong babae ni Gov, nakangisi na sabi niya. Maganda nga kaya siguro hindi na siya pinakawalan ni Gov. Natatawa pa na sabi ng isa sa kanila. Kaya nga wala na sigurong babae dahil pati na inaanak niya pinatos niya. Nakakahiya 'di ba? Inaanak pa talaga niya, ginawa niyang asawa. Pinagtatawanan nila ako dito at nakukuha na namin ang atensyon ng ibang mga tao na dumadaan. Aalis na lang sana ako dahil wala akong balak na patulan sila. Pero biglang hinuli ng isang lalaki ang kamay ko. Saan ka pupunta? Nakangisi na tanong niya. Mga kuya, wag naman po kayong ganito. Wala naman akong ginagawa sa inyo. Mahinaong sabi ko sa kanila. Gusto ko lang rin naming kausap. Pwede ka makipagkwentuhan sa... Hindi niya na natapos ang sasabihin niya dahil bigla na lang itong natumba dahil may sumuntok sa kanya. Mahal, nagulat na sambit ko. Tangina ka, binabastos mo asawa ko? Galit na sigaw ni Arcos at balak na naman niya itong sugurin. Pero mabuti na lang pinigilan to ni Mark. Mahal, hayaan mo na sila. Please calm down. Pakiusap ko sa kanya. Sisiguraduhin ko na kahit kayo makakalabas sa kulungan. At kung sino man sa inyo may balak na saktan o bastusin ng asawa ko, ay hindi ako magdadalong isip na ipakulong. Galit na sabi ni Arcos at hinila na niya ako pabalik sa Capitol. Are you okay? Nag-aalala na tanong niya sa akin. Hinayaan mo na lang sana sila. Hindi ko hayaan na bastusin kanila. Hindi ko hayaan na may humawak sa'yo at higit sa lahat, hindi ko sila hayaan na ipahiya ka nila ng ganun. You're my wife at gagawin ko lahat para protektahan ka. Hindi ko hayaan na bastusin kanila. Hindi ko hayaan na may humawak sa'yo at higit sa lahat na hindi ko sila hayaan na ipahiya kanila ng ganun. You're my wife at gagawin ko lahat para protektahan ka. Hindi mo na lang sana pinatulan, mahal. Baka nakalimutan mo na kaya ko namang ipagtanggol ang sarili ko. Sabi ko sa kanya. Alam ko namang kaya mo, mahal. Pero ngayon kasi buntis ka. Kaya kailangan mo maging maingat. Mahinahong sabi niya sa akin. I'm sorry, mahal. Kung hindi sana ako namilit na lumabas ay hindi to mangyayari. Baka mamay ano pang gawin nila laban sa'yo. Hindi mo kasalanan. May mga tao lang talaga na mga walang hiya at wala silang gagawin sa akin. Sabi niya sa akin. I love you. Malambing na sabi ko sa kanya. I love you so much, mahal ko. Hindi ko hayaang ipahiya ka nila sa ibang tao. Sabi niya at tinalikan ako sa labi. Tumingin ako sa paligid at may ibang tao pero nakangiti naman sila sa akin. Sa tingin ko,
ay narinig nila kami ni Arcus. Saan tayo pupunta? Uwi na tayo. Alam ko na pagod ka na. Sagot niya sa akin. Okay lang ba kung pumunta na lang tayo kay Doc? Okay, mahal. Gusto ko ring malaman ang lagay ng baby natin. Nakangiti na sabi niya sa akin. Kahit ako rin mahal, nakangiting sabi niya sa akin. Hindi na kami bumalik sa office niya. Nagmaneho na lang siya papunta sa klinik ng OB ko na kaibigan niya. Pero habang nasa daan kami ay may nadaanan kami nagtitinda ng mga prutas kaya naman nagpabili ako sa kanya. Habang kumakain ako ay nahuli ko siyang nakatingin sa akin. Nang alukin ko siya ay ayaw naman niya. Mahal, mataba na daw ako? No, you're not. Pero sabi nila mataba na ako, sabi ko sa kanya. Sino nagsabi? Tanong niya sa akin. Classmate ko kanina, sagot ko sa kanya. Hindi naman po, sexy ka pa rin mahal ko. Sinasabi mo lang yan dahil ayaw mo na magalit ako, sabi ko sa kanya. Mahal ko, normal lang talagang ganyan. Ang mahalaga ay healthy ka para sa baby natin. Kahit pa mas lumaki ka ay mahal na mahal pa rin kita. Malambing na sabi niya sa akin at tinalikan ng likod ng palad ko. Paano kung may lumandisa yung magandang at sexy at hindi yan mangyayari. Ipangangalandakan ko na may asawa kong maganda at pinaka-sexy sa lahat. Baka nga ikaw itong. Tama na nga, ang maganda dyan, huwag na natin bigyan ng dahilan ng isa't isa na mag-isip ng hindi maganda. Pareho naman tayong mahilig magselos. Natatawang sabi ko sa kanya. Hinintay kita ng 3 taon, kaya hindi ko sasayangin ang pagkakataon na ibinigay mo sa akin. Hindi ako magpapakasal kung bala ko lang palang magloko. At isa pa, baka magalit sa akin ng anak ko. Sabi niya sa akin, may point ka naman, malalagot ka talaga sa panganay natin. Pabiro na sabi ko. Ngumiti naman siya sa akin. Nang makarating kami ay nakangiti agad sa akin si Doc. Tinawagan ko na kasi siya kanina na pupunta kami sa kanya. How are you, gorgeous Preggy? Nakangiti na tanong niya sa akin. I'm good, Doc. Sagot ko sa kanya. Mabuti naman, ang haba ng hair mo, Mrs. Sarmiento. Pabiro na sabi niya sa akin. Kaya naman tumawa lang ako. Masasabi ko na magkasundo na talaga kaming dalawa ngayon. Check natin ang heartbeat ni baby, sabi niya sa akin at pumasok na kami sa loob. Nasa tabi ko lang si Arcus. Tahimik lang siya lalo na kapag ganitong check-up ko. Naririnig niyo ba ang heartbeat ni baby? Tanong sa amin ni Doc. Ngumiti ako kay Doc at nang tumingin ako kay Arcus ay nakangiti rin siya. Wait, bakit ganito? Hindi ko to napansin nung nakaraan. What's wrong, Doc? Tanong ko sa kanya. Kasi ano? Tanong ni Arcus sa kaibigan niya. The heartbeat is. Pwede ba sabihin mo na, pinapakaba mo pa ako? Nainis na sabi ni Arcus. Hindi lang isang heartbeat ni baby. Wait, double check ko, sabi niya. Hindi 2 talaga. Oh my gosh, twins! Twins ang unang anak niyo. Nakangiti na sabi niya sa amin. Are you sure? Nakangiti na tanong ni Arcus sa kaibigan niya. Ultrasound natin para makasigurado tayo. Sana nga kambal, sabi pa ni Doc na mukhang excited pa kaysa sa akin. Sana nga talaga kambal, narinig ko rin na sabi ng asawa ko. Kahit ako'y gusto ko rin ng kambal. May lahi silang kambal kaya naman hindi malabo na magkaroon din kami ng kambal na anak. May pinahid na dyan si Doc at nakatingin naman kami sa monitor. Oh my! Congratulations sa inyong dalawa! Twins nga ang magiging babies nyo. This time, Arcus, ninang na talaga ako sa mga anak mo, ha? Sabi ni Doc na dahilan para tumawa si Arcus. Sige na nga, basta pumunta ka sa binyag, natatawa pa rin na sabi ni Arcus. Pupunta talaga ako, pero alagaan mo yan dahil mahirap magbuntis ng kambal. Hindi to magiging madali para kay Mori, paalala ni Doc. Oo naman. Yes, sulit ang overtime ko, sabi ni Arcus kaya pinalo ko siya sa braso. Nahiya kasi ako sa lumalabas sa bibig niya. Mabuti na lang nag-overtime ka. Pero wag mo namang sobrahan dahil buntis yan. Alam naman natin na, watch your mouth, asawa kong pasyente mo. Baka isipin niya may nakaraan tayo. Saway ni Arcus sa kaibigan niya. Takot na takot ka talaga sa asawa mo, ha? Pero don't mind me, Mori, kasi nagbibiro lang ako. Natatawang sabi ni Doc habang si Arcus ay nanlalamig ng mga kamay. Okay ka lang ba, mahal? Bakit nalamig ng kamay mo? Tanong ko sa kanya. I'm fine, mahal. Masaya lang ako dahil kambal ang magiging anak natin. Sigurado ako na matutuwa si Mommy kapag nalaman niya tong good news natin sa kanya. Sagot niya sa akin. Sa tingin ko rin matutuwa si Mama. Pwede na ba kaming umuwi? Tanong ni Arcus sa kaibigan niya.
Pwedeng-pwede na, Daddy Arcus, nakangiting sagot ni Doc. Thank you sa pag-alaga sa mag-ina ko. Alagaan mo silang mabuti. Hayaan niyo na lang ang ibang tao. Ang mahalaga, laging happy si Mori. Para happy rin ang mga babies niyo sa tummy niya. Thank you, Doc. Nakangiti na sabi ko sa kanya at ngumiti lang siya sa akin. Inalalayan ako ni Arcus hanggang sa nakarating na kami sa kotse niya. Habang nagmamaneho siya ay kitang-kita kung gaano siya kasaya. Kanina pa siya nakangiti. I'm so happy, mahal. Me too, mahal. Masaya rin ako. Ang cute kasi kapag kambal. Sigurong cute nila, Wilson, nung baby pa sila. Natatawang sabi ko. Totoo yan, ang cute talaga nila, lalo na kapag pinapaiyak ko. Natatawa na sagot niya sa akin. Lagot ka talaga kapag tong mga anak mo pinaiyak rin niya. Ang galing ko talaga, narinig ko na sabi niya. Napangiti na lang ako dahil alam ko naman ang ibig niyang sabihin. Dumaan na muna kami sa restaurant dahil bigla akong nag-crave ng palabok. Ayaw ko na rin kasing mapagod si Manang sa pagluluto. Pagdating namin sa bahay ay nagulat ako dahil nandito sila mama. Mabilis akong lumapit kay Mama Carmine at niyakap ko siya. Kamusta ka na, anak ko? Malambing na tanong niya sa akin. Okay naman po ako, Mama. Kagagaling lang po namin sa obi ko. Nasaan ang magaling mong asawa? Ma'am, nautal na sabi ni Arcus na para bang hindi niya inaasahan na nandito si Mama. Napakagaling mo talagang bata ka. Talagang hindi mo kami inimbita sa kasal ninyo. Sino ba ako? Sino ako, Arcus? Sira ulo ka. Ma'am, let me explain po. I'm sorry, Ma'am. Parang batang sabi ni Arcus habang pinapalo siya ni Mama. Mama, sorry po kung hindi namin sinabi. Biglaan lang po kasi at kahit ako'y nagulat din po. Pasaway ka talaga. Nakakainis ka. Nagtatampo ako sa'yo. Sabi ni Mama sa anak niya. Sorry na po, Mommy. May good news po ako sa'yo para hindi ka na magtampo. Nakangiting sabi ng asawa ko. What is it? Tanong niya sa akin. We're having twins. Nakangiting sabi ni Arcus. Really? Really, anak? Nakangiti na tanong ni Mama sa akin. Opo, Mama. Mabuti naman at kambal. Salamat sa Panginoon. Nakangiting sabi niya. Kahit si Ashley nakagagaling lang galing school, ay hindi mapigilan ang pagtili dahil sa kasiyahan. Siya ang mas pinaka-excited at pinakamasaya sa aming lahat. Ang makita na ganito kasaya ang pamilya namin, ay masaya na rin ako. Mahal ko kayo, babies ko. Sad ko sa sarili ko habang hinahaplos ang tiyan ko. Mahal, simula ngayon, ikambal lang ng pagkain ang dapat kong kainin. Nakangisi na sabi ko kay Arcus na ikinatulala niya. Arcus POV. Hindi ako mapakali na hinayaan ko lang ang asawa ko na lumabas, kaya naman mabilis akong lumabas sa office ko para sundan siya. At hinanap ko siya dito sa baba pero wala siya dito. Kaya naman lumabas na ako, medyo malayo na ako sa Capitol pero dumiretso pa rin ako hanggang sa nakita kong asawa ko na hinarang ng mga kalalakihan. Mabilis na uminit ang ulo ko sa galit, lalo na hinawakan niyang asawa ko. Alam ko na may mali siyang hawak niya sa asawa ko. Hindi ako mahilig manghusga pero ngayon ay oo na lalo't asawa kong hinawakan niya. Sinuntok ko ito at hindi ako nagsisi sa ginawa ko. Sisiguraduhin ko na mabubulok sila sa kulungan. Hindi ko hayaan na ipahiya niyang asawa ko sa ibang tao. Mahal na mahal kong asawa ko kahit pa alam ko na kaya niyang ipagtanggol ang sarili niya ay hindi ko pa rin nahayaang ipagtawanan at pagsalitaan siya ng ibang tao ng kung ano-ano. Kaya kong tanggapin kapag sa akin sila may sasabihin. Pero kapag sa asawa ko ibang usapan na yon. Hindi ko to kayang baliwalain na lang. Kalmado lang siya ngayon habang nasa biyahe kami papunta sa check-up niya. Kaya naman kumalma na rin ako. Bago kami umalis sa Capitol ay sinabi ko na kay Mark ang lahat. Mahal, ibili mo ako ng fruits? Okay po. Malamig na sagot ko sa kanya, tinabi ko ang sasakyan. Sinabi niya sa akin ng mga gusto niyang kainin. Bumaba ako para bumili ng mga prutas para sa kanya. Mabuti na lang at hindi siya maselan sa paglilihi. Higit sa lahat, hindi siya naghahanap ng mga kakaiba. Nang mabili ko na lahat ay bumalik na ako sa sasakyan. Habang kumakain siya ay tinatanong niya ako kung tumaba na siya. Para sa akin ay okay lang. Okay lang na tumaba siya bastang mahalaga ay healthy silang dalawa ni baby. Mahal na mahal ko siya at walang magbabago kung sakali man na mag-iba ng lahat sa kanya. Ang pagmamahal ko sa kanya hindi nakabase sa panlabas niyang anyo, kung hindi sa panloob niya, pagkatao. Ang malaman na kambal ang magiging anak namin na isa sa pinakamasayang araw ng buhay ko. Excited akong sabihin kay Mommy na magkakaroon na siya ng kambal na apo pero nagulat ako sa biglang pagdating niya. Alam ko na hindi siya susugod dito ng ganito kung hindi siya galit kaya naman dinaan ko na lang sa biro ang lahat. Hanggang sa hindi ko inaasahan ang sasabihin sa akin ni Mori. Mahal,
Simula ngayon ay kambal lang na pagkain ng dapat kong kainin. Mahal, okay ka lang ba? Tulala ka na dyan? Tanong niya sa akin. Mahal, pwede mo bang ulitin ang sinabi mo? Ang alin, ang kambal na lang kakainin ko simula ngayon? Tanong niya rin sa akin. Are you serious? Napalunok ako nang wala sa oras sa narinig ko mula sa kanya. I'm serious, mahal. Nakangiti na sagot niya sa akin. Mahal, hindi ko alam kung kaya ko bang ibigay ang mga nais mo. Pero susubukan ko. Thank you, mahal ko. Malambing na sabi niya sa akin bago niya ako hinila paakyat sa room namin. Alam ko na masaya dapat ako sa araw na ito, pero feeling ko bigla akong na-stress sa mga narinig ko mula sa kanya. Hinihiling ko na sana nagbibiro lang siya, dahil kapag nagkataon iba ka magsisimula ng gulo sa pagitan naming dalawa. Nagsisimula na akong matakot dahil baka patulugin ako ulit o hindi kayo baka ayaw na niya akong katabi. Huwag naman sana, wala sa sarili na sabi ko. Mahal, matutulog na muna ako ha. Mamayang dinner ay gusto ko ng onion rings, sabi niya sa akin. Okay, mahal ko, sagot ko sa kanya. Pero gusto ko na magkadikit ang mga rings, nakakangiting sabi niya bago siya humiga sa kama namin. Okay, mahal, sagot ko kahit hindi naman ako sure kung magagawa ko ba. I love you, mahal ko, malambing na sabi niya. I love you too, mahal ko. Hinalikan ko siya sa labi bago ako bumaba. Nasa sala si mommy at nanonood ng TV. Umupo naman ako sa tabi niya. Mom, I'm sorry, sabi ko sa kanya. It's fine anak ko, nagtatampo lang si mommy. Kasi kahit hindi kami nakapunta, sana naman sinabi mo sa amin na nagpakasal na pala kayong dalawa. Malaki ka na at may sarili ka na ring desisyon. Alam ko naman na hindi mo na ako. Mom, don't say that. I'm really sorry. Alam ko na hindi magandang ginawa ko. I'm sorry mom, mali ko po. Sabi ko sa kanya. Pasensya ka na anak, tumatanda na talaga ang mommy mo. Matampuhin na pero masaya ako. Masaya ako dahil nag-settle down ka na nahanap mo na talagang babae para sa'yo. Masaya ako makitang masaya ka at alam kong tamang desisyon mo. Nagpapasalamat ako dahil hindi mo na pinakawalan si Mori. Gusto ko siya para sa'yo. Gustong gusto ko siya. Nakangiti na sabi sa akin ni mommy. Thank you mom. I love you so much mommy. Hush, don't cry. Matanda ka na para maging iyakin. Sabi niya sa akin habang pinupunasan ang luha ko. Masaya po ako dahil tanggap ninyo ang desisyon ko. Natanggap niyo ang babaeng mahal ko. Sabi ko sa kanya. Sorry anak kung pakaramdam mong hindi ako masaya sa mga desisyon mo noon. Lagi naman akong honest sa iyo sa mga nararamdaman ko dahil ayaw ko na masaktan ka. Pero nire-respeto ko pa rin ang naging desisyon mo dahil alam ko na mahal mo siya noon. Sana nga nakinig ako sa iyo noon mom, pero hindi ako nagsisisi dahil may naging anak naman ako. Masaya ako na may Ashley sa buhay ko. Ang dapat kong gawin ngayon ay alagaan at protektahan ng pamilya na meron ako para hindi na ulit mangyaring nangyari sa akin noon. At alam ko na ito ang pinakatamang desisyon ang ginawa ko sa buong buhay ko. Sabi ko sa kanya. Tama anak ko, kalimutan mo ng nakaraan at simulan mo ng buhay mo kasamang asawa at anak mo. Hindi maiwasan ang problema, pero alam ko na this time ay kakayanin mo. Ano man ang dumating sa inyong dalawa ay piliin niyo pa rin na maging masaya. Harapin ang problema na magkasama at higit sa lahat, magtiwala kayo sa pagmamahalan niyo. Gagawin ko po lahat mom para maging masayang pamilya ko. Nakangiting sabi ko sa kanya. Wala akong ibang gusto ko hindi ang maging masaya ka. Maging masaya kayong lahat ng mga kapatid mo. Matanda na ako at hindi ko na alam kung magtatagal pa ba ako sa mundong ito. Ang makita na masaya kayo ay kasiyahan din sa akin. Sa amin ng daddy mo. Sabi niya sa akin. Magtatagal ka pa ma'am. Makikita mo pang lumaki si Ashley at ang mga anak ko. Hindi pa nag-aasawa si Wilson kaya hindi mo kami pwedeng iwan. Kayo ni daddy ay makakasama pa namin ng maraming taon. Sabi ko sa kanya na dinaan ko sa biro. Gusto ko pang makita na ikasal kayong lahat, nakangiting sabi niya sa akin. Opo ma'am, magpapakasal na po kami ni Mori. Ayaw ko kasi na ganitong pinag-usapan namin. Oo, matanda na sila ni daddy. Senior citizen na silang dalawa pero healthy living naman silang dalawa at malakas pang pangangatawan nila. Kaya alam ko na makakasama ko pa sila. Mahal na mahal ko ang parents ko. Magluluto ako ng hapunan natin. May gusto ba si Mori for dinner? Tanong niya sa akin. Onion rings na magkadikit ma'am. Sagot ko kay mommy. Magkadikit? Mukhang nagsisimula ng asawa mo sa sinasabi niya na kambal na lang ang kakainin niya. Natatawa na sabi ni mommy. Kaya nga ma'am, paano ko ba gagawin? Paano ko gagawing kambal ang onion rings? Tanong ko kay mommy. Kaya mo yan anak? Natatawa na sabi niya sa akin ni mommy. Kaya ko ba?
Tanong ko na lang din sa sarili ko.